Through the collective efforts of GO, DOH, LGUs, and fellow lawmakers, sufficient funds had been allocated for 307 super health centers in 2022 and 322 in 2023. So, ibig sabihin, pinondohan ang 307 na super health center noong 2022 at noong 2023, 322. Total niyan is 629. Out of that, mga kababayan, 300 ang Ghost Project. Si Bongo, walang malasakit yan eh. Si Bongo, malas at sakit ang meron dyan. For the past few weeks, lalo nung binuksan yung ICI, no, yung Independent Commission for Infrastructure. Marami na hong lumalabas. So nakausap na si Joel Villanueva, nakausap na si Chis Escudero, tapos si Martin Romualdez nakausap na rin. Kanina si Toby Chanco nandoon. Si Jingo Estrada nagpunta na rin. Si Mark Villar din, pumunta pero nag-walk out din, sabi. Chismis. Marami na hong humaharap sa ICI. And I'm pretty sure, mga kababayan, na marami na hong impormasyon na nakalap ang ICI patungkol sa iba't ibang mga korupsyon na naganap ngayon sa Marcos administration. Pero wag ho natin kakalimutan na kaya lang ho naging ganito kalala ang corruption sa Pilipinas ay dahil napabayaan po ito ng nakaraang administrasyon. And it's very obvious. Diba? Inamin naman ni Rodrigo Duterte yun. But going back, mga kababayan, this time, nag-e-extend na yung hearing from flood control to other infrastructure programs. Lumalawak na, guys. Syempre, nag-start tayo sa infra. Sa infra, ang mga big names na kasama dyan ay si Martin Romualdez, Saldico, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Nancy Binay. Pero kapag tumawid ka na kasi, mga kababayan, sa mga ibang anggulo ng infrastructure, may mga tatamaan ka ng ibang senador. Ang tatamaan mo ng ibang senador, mga kababayan, specifically dito sa topic na ito. Dito, sa mga Ghost Health Center. According to reports, umabot na sa 300 centers ang iniimbestigahan bilang isang Ghost Health Center. Ano ho ba yung Super Health Center? Super Health Centers apparently, according to reports, ay isang health center na may paanakan, may mga x-ray, para siyang mini polymed, polyclinic, may paanakan, may matinong labs, may CAT scan, etc., etc. So yun po yung Super Health Center. So maliit na ospital, parang Healthway. So ito ay naumpisahan simula 2021. At ang sinasabi ng DOH ay meron daw 800 plus na Super Health Centers ang napondohan na. Ngayon, kanina nagpunta si DOH Secretary Ted Herbosa sa ICI. Ibig sabihin, meron siyang report. Ang nireport niya, mga kababayan, mga ghost health centers. 300 facilities remained unoperational based on the department's latest review, up from 297. Pero nilinaw niya na meron 500 na completed at 300 doon ang under construction. Wait lang. Kaso, eto ngayon yung ghost part. Sinasabi nila yung 500 daw ay completed. Kapag sinabing completed, mga kababayan, ano pumapasok sa isip nyo? Tapos na, di ba? All done. Eto ngayon. Ito yung itsura ng completed, guys. Ayan, completed to. Ayan yung itsura, guys, eh. Ang problema, mga kababayan, completed yung phase 1. Ibig sabihin, mga kababayan, completed siya, nakamarka, completed yung phase 1. Ibig sabihin, pundasyon pa lang ang completed. So, out of the 500 na nakalistang completed, 300 ang ghost. My gosh! Paki-explain! I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Alam nyo ngayon, mga kababayan, ang nangyayari, kasalanan pa ng DOH. Wala rong pondo ang DOH. Pero mga kababayan, kaya nga importanteng imbestigahan na rin to ng ICI. Alam nyo kung bakit?
Puntahan natin si Senator Bongo. For example, ilapit ang serbisyong medikal sa mga Pilipino, sabi. Says Bongo during ceremonial turnover of Super Health Center in Zamboanga City. Through the collective efforts of GO, DOH, LGUs, and fellow lawmakers, sufficient funds had been allocated for 307 Super Health Centers in 2022 and 322 in 2023. So, ibig sabihin, mga kababayan, nag-take ng credit si Bongo dito sa Super Health Center sa pondo niyan. Noong 2022, 300 daw ang pinondohan, mahigit. At noong 2023 ay 322. So, sabit dito si Bongo, mga kababayan. Kasi simula 2021, siya na ho, diba, yung mas parang siya pa nga yung DOH secretary. Kasi lahat ng mukha niya nandoon sa mga health center. So, ibig sabihin, pinondohan ang 307 na Super Health Center noong 2022 at noong 2023, 322. Total niyan is 629. Out of that, mga kababayan, 300 ang Ghost Project. Almost half are Ghost Project. Si Bongo, walang malasakit yan eh. Si Bongo, malas at sakit ang meron dyan. Tinrabaho daw niya ang pondo. Ngayon, ang sinasabi ni Marcy Chodoro, specifically dito, yung sa Marikina na Super Health Center, naubusan daw ng pondo. So, nasaan yung pondo? Sabi ni Bongo, nakakuha daw ng sufficient funds eh. Sufficient funds, ibig sabihin sakto. Merong pera para pagawa yung mga Super Health Center na yan. Tapos, maririnig natin kay Marcy Chodoro at sa DOH at LGU ha, sasabihin nila walang sapat na pondo. Di may nangyari. Hindi sila match ng sinasabi. Netong 2025, di ba, etong si Cheese Escudero ay nagkaroon ng budget insertions. Ang total ng budget insertions si Cheese Escudero ay 142.7 billion. Sa insertion ni Cheese Escudero, merong special insertion para kay Senator Bongo. Barangay Health Station, Barangay Health Station, Super Health Centers. Hindi pwedeng ikaila ito ni Senator Bongo. Kasi naka-identify sa kanya SP Escudero's BICAM insertions on behalf of Senator Bongo. Naka-on behalf eh. Nanggigigil ang mga DDS ngayon, no? Kasi ibig sabihin, it's hitting them where it hurts. At dahil doon, gigil na gigil sila. So para sa akin, it is still a win. Kahit pag nagkaroon ng ilbo si Senator Bongo, most probably may findings.